Karanasan ni Perbo. Panahon ng 1984. Lugar ng Leyte. Maniniwala ba kayo na ang tulad ko ay wala sa lahi ng isang manggagamot o sa kahit na anumang uri ng espiritual na kaalaman? Subalit dahil sa turo ng kaibigan kong Duwende, magmula noon, nagbago ang lahat ng pananaw ko, pati na rin ang estado ko sa buhay dahil sa ibinibigay na kaalaman at yaman ng aking kaibigang Duwende. Hanggang sa isang araw noon, katanghaliang tapat, nang may madiskubre akong isang malaking punso sa gitna ng masukal naming lupain at nang dahan-dahan ko itong lapitan, sa unang pagtingin ko sa punsong yon, animoy para ba itong may buhay. Alam mo yung pusong tumitibok, ganoon ang unang pagkakatingin ko sa kanya. Makalimang beses kong sinampal ang aking sarili dahil baka nananaginip lang ako o kaya naman ay namamalikmata lang. Hanggang sa para bang nagising ako sa pagtawag sa akin ni Itay. Anak naman, Birbo, kanina pa kitang hinahanap sa kasukalan ng lupa nating ito. Ano bang ginagawa mo? Kilawak-lawak pa ng tatabasin natin. Itay, nandyan ka na po pala sa likuran ko. Kanina pa anak nandito ko at tinatawag ko ang pangalan mo eh. Bakit ba hindi mo ako marinig? Para kang nakatulala lang dyan sa harap ng isang malaking punso. Baka naman nababati ka na anak ha? Gusto mo bang dalahin na kita kay Manggari ng isang albularyo? Hindi naman po siguro Itay. Sa pagod lang po siguro ito. Dahil na rin po sa patuloy nating pagtatabas ng damo. Abay, di magpahinga ka na muna anak. Nandoon ang kubo natin. Mas maganda sigurong matulog ka muna. Mas mabuti pa nga po siguro Itay. Sige po't magpapahinga po muna ako. Minabuti ko munang magpahinga noon. Dahil nga sa baka pagod lang nakita kong yon. Subalit ang pagpapahinga ay napalitan ng matinding takot. Nang makita ko sa aking panaginip ang isang maliit na nilalang na nakapatong sa aking dibdib habang nagsasalita ng Magandang araw sa iyo, kaibigan. Pasensya ka na ha. Naantala ang pagpapahinga mo. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako masama. Nanggaling ako sa kalangitan. May binagsak dito sa lupa para gampanan ng isang misyon upang makatulong sa mga tao. Ano? Nanggaling sa kalangitan ng isang tulad mo? Paano nangyari yun? Isa pa napakaliit mo at kakaiba rin ang itsura mo. Papahaba ang iyong tenga at ang iyong sombrero ay papahaba rin. Bakit ka nagpakita sa akin at anong kailangan mo? Tulad na nga ng sinabi ko, ang misyon ay dapat maganap. Hindi ako makakabalik sa kalangitan kung hindi ko yun may isa sa katuparan. At ikaw ang napili kong kumanap sa misyong yon. Ano ako? Ano namang alam ko dyan? At saka 20 anyos pa lang ako. Ano namang alam ko sa ganyang uri ng misyon? At sa patuloy pang pagsasalita ng nilalang sa aking panaginip, sinabi niya sa akin na siya na ang magtuturo sa lahat ng aking kailangan. Basta sundin ko lamang raw ang kanyang iniutos patungkol sa lihim na karunungan na dapat kong matutunan. Hanggang sa maya-maya pa, muli kong hindi namalayan ng pagdating ni Itay na nandudo na pala sa kubo at inihahanda na ang aming pagkaing tanghalian. Anak Birbo, tumayo ka na riyan. Kakain na tayo. Oras na ng pananghalian. Tirik na ang araw. Ay naku talaga itong si Birbo. Kung makatulog talo pang mantika. At sa bigla kong pagising, dagli akong napahawak sa aking dibdib kung saan nakapatong ang isang nilalang na binigyan ko ng pangalan sa pangalang Liit. Itay, nasa na po si Liit? Sinong Liit ang sinasabi mo? Nananaginip ka ba anak? Hindi po Itay, nandito lang po siya kanina sa may dibdib ko. Anong sinasabi mo Birbo? Samantalang kay himbing-himbing ng tulog mo dyan kanina. Wala naman akong nakita nakapatong dyan sa dibdib mo. Hindi po Itay, meron po talaga. Ay nako Birbo anak, kumain ka na nga muna. At mamayang hapon sa pag-uwi natin ha, ipapatingin kita kay Manggaring Albularyo. Dahil baka nabati ka ron sa may punso. Mahirap na 'di ba? Mas mabuti na yung magapan kaysa naman mapabayaan natin. Nagpalingalinga pa ako noon sa paligid. Nagbabaka sakaling nandoon si Liit na nakatingin lang sa akin habang patuloy akong kumakain. At sa kinahaponan niya, sa muli naming pagbabalik sa aming tahanan, dagli akong niyaya ni Itay patungo sa tahanan ni Manggari
para patingnan ang aking kalagayan. Magandang hapon Mang Gary. Ipapatawas ko lang ho sana itong anak ko. Ano bang nangyari sa anak mo? Kanina ho nakatulala na lang. Nakita kong nakaharap sa may punso at nang makapagpahinga sa may kubo, may nakita raw siyang isang maliit na nilalang sa kanyang dibdib. Hindi ko naman ho alam kung ano yon. Wala naman ho kasi ako nakita. Sandali lang at kukuha lang ako ng kandila at tubig na maaari kong gamitin sa pagtatawas. Nagtungo sa kanyang silid ang matanda at sa muli nga nitong paglabas, dala-dala na ang isang kandila pati na rin ang tubig na kanyang gagamitin sa pagtatawas. Patuloy na nagdasal ang matanda hanggang sa iihip niya ito sa tubig at pakros na iminusya ang kandila sa tubig hanggang sa patuloy niya itong ipatak roon na dahan-dahan namang may nabubuong postura na nanggagaling sa kandila. Eto na siya. Lumabas na sa aking pagtatawas. Marunong ba kayong bumasa ng postura ng kandilang ito? Wala ho kaming alam patungkol dyan Mang Gary. Ano ho bang nakikita ninyo? Tama ang sinabi ng anak mo. Isang maliit na nilalang ang lumalapit sa kanya para makipag-ugnayan. Isang anghel na duwende. Sa katunayan ay nandito siya ngayon at nakikipag-usap sa akin patungkol sa kanyang layunin. Mang Gary, ibig sabihin po totoong panaginip ko? Tama ka roon, iho. At ang layunin niya ay gawin kang isang manggagamot. Handa ka ba sa misyong yon? Ano ho? Gawing isang manggagamot? Yun palang ibig niyang sabihin sa akin sa panaginip ko. Ang misyon niya rito sa lupa, kaya siya ibinaba rito. At hindi raw umano siya makakabalik sa langit hanggat hindi niya naisasakato para ng kanyang misyon. Ganoon na nga, iho. Maraming tao kang matutulungan tulad ko. Yun ay kung tatanggapin mo ang kanyang inaalok. At hindi lang ang mga tao ang matutulungan mo. Pati na rin siya dahil muli siyang makakabalik sa langit. Bakit naman ho ang anak kong napili niya? Hindi ho ba maaaring iba na lang? Pwede naman. Subalit si Berbo na kanyang napili. Wala na akong magagawa roon. Mabuti ang duwendeng ito na wala siyang masamang hangarin sa iyong anak. At kung sakasakali man na maging isang ganap na manggagamot itong si Berbo, nandito rin ako para gabayan ka kung kinakailangan. Tanggapin mo na Berbo ang inaalok ng duwende. Kinakailangan ka sa mundong ito upang kahit papano'y maging balanse ang lahat nang hindi mangibabaw ang kadiliman sa kabutihan. At sa pamamagitan natin bilang manggagamot, tayo ang ginagamit ng Panginoon upang bumalanse sa mundong ito patungkol sa kasamaan at kabutihan. Pero Mang Gary, wala ho akong alam dyan. Magsasaka lang ho kami ni Tay na nagtatanim ng saging sa aming bukid. At saka ang punso pong kanyang tahanan. Dati naman po wala yun dun sa lupa namin eh. Kaya nga po nagulat ako nang tinabasan namin ni Itay. Nandoon na ang tumpok ng lupa. Keso ano pa man yan, Berbo, wala kang dapat na ipag-alala. Tutulungan kanya sa iyong buhay. Mapapinansyal man yan o mapa-espiritual. Itay, hindi ko na po alam ang gagawin. Tatanggapin ko po ba? Hindi ko rin alam anak eh. Ikaw pa rin ang makakapagpasya niyan. Basta nandito lang kami ng iyong inay. Susuporta kami sa lahat ng gusto mong gawin. Bahala na po Itay. Mang Gary, umuwi na po tayo Itay. Kasi parang pakiramdam ko may nakatingin sa akin dito. Paano ho ba yan Mang Gary? Aalis na ho kami. Pagdamutan niyo na ho yung saging na dala-dala namin. Nagabala pa kayong magdala ng saging. Maraming salamat. Sige't mag-iingat kayo. Berbo, huwag mong kalilimutan ang mga sinabi ko. Kung sakaling kinakailangan mo ng tulong, bukas ang aking pintuan para sa iyo upang daanan mo ang landas na kinakailangan mong tahakin. Sige po Mang Gary, tatandaan ko po mga sinabi mo. Umalis na kami noon sa tahanan ni Mang Gary at habang papalayong naglalakad kami ni Tay, napasulyap ako sa aking tagiliran dahil ang pakiramdam ko ay mayroong nakapatong sa aking balikat at nang ibaling ko nga ito sa kanang bahagi, nakita kong nandoon si Liit habang nakaupo ito na bumubulong sa akin ang... Berbo, hindi ako sinaktan ng manggagamot dahil sa alam niyang mabuti ang hangarin ko sa iyo. Sumasangayon ka na ba? Nagulat naman ako sa iyo, Liit. Bakit nandiyan ka sa balikat ko? Mamaya niyan makita ka ni Itay at isiping nababaliw ako rito dahil sa pakikipag-usap ko sa iyo. Hindi niya ako nakikita at ikaw lang nakakita sa akin dito.
pati na rin ang manggagamot na si Manggari. Patungkol naman dun sa inaalok mo. Bago pa lang tayo magkakilala. Bakit ba gustong gusto mo na ipagkalob sa akin ang kaalaman mo? Malay mo masama akong tao at hindi ako karapat dapat para dyan. Hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili ko, Berbo. Gusto ko nang makabalik sa langit at ito lang ang paraan upang matapos ang misyon ko rito sa lupa. Bigyan mo naman ako ng mahabang panahon para makapag-isip-isip. Kanina lang tayo nagkita. Nagtitiwala ka na kagad sa akin? Paano kung gamitin ko sa kasama ng itinuro mo? Di mas lalong hindi ka nakakyat sa langit? Tumawa lang sa aking balikat ang duwending si Liit hanggang sa mapansin ako ni Itay na kasabay na ring tumatawa. Berbo anak, anong nangyayari sa'yo? Hindi pa nga tayo nakakauwi galing kila Manggari. Nagkakaganyan ka na? Gusto mo bang bumalik na tayo kay Manggari? Pasensya na po Itay. Natawa lang po ako. Saan ka naman natawa? Wala naman po. May naisip lang po akong nakakatawa. Huwag mo naman akong pag-alalahanin anak. Alam mo naman nag-iisa ka lamang naming anak eh. Kaya kung may mangyari sa'yong masama, siguradong hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Nagpatuloy na lamang kami sa paglalakad ni Itay hanggang sa makarating na nga kami sa aming tahanan. Nasa kanang bahagi pa rin ang balikat ko noon si Liit hanggang sa makapasok ako sa aking silid kung saan ko siya ibinaba. Dito ka na muna sa may upuan Liit. Kaya pala ang bigat-bigat ng balikat ko eh. Magmula doon kay Manggari. Kanina ka pang nandiyan sa kanang bahagi ng balikat ko. Salamat, Berbo. At wala ka ng pag-alinlangan sa akin. Ano pa nga bang magagawa ko? Buntot ka ng buntot sa akin eh. Makalipas ang ilang araw, ipinagpatuloy namin ni Itay ang paggapas ng damo para mapakinabangan ang bakanting lupang pagtatamna ng saging kung nasa saan ang tahanan ng duwende. Berbo anak, ito yung punsong sinasabi ni Manggari, di ba? Paano kaya kung sirain ko na lang ito para lubayan ka na ng duwendeng yon? Yan ho Itay ang wag na wag ninyong gagawin. Kung ayaw nyo hong magkaroon kayo ng malubhang karamdaman. Mabait naman ho si Liit eh. Sa katunayan ho kasama ho natin siya ngayon at naririnig ka niya. Ganun ba? Pasensya na Liit. Kahit na hindi kita nakikita, ito nga't lilinisan ko pa ang bahay mo eh. Sige na Berbo, linisan na natin ang paligid ng bahay ni Liit. Magmula noong araw na yon, mas lalo kaming naging malapit ni Liit na palagi ko namang pinangangalagaan ang kanyang tahanan. At habang patuloy na lumilipas ang araw, kapansin-pansin din ang aming mga itinanim na tila ba may nangangalaga roon na maayos ang unti-unting paglaki hanggang sa aminin sa akin ni Liit na pinangangalagaan niya umano iyon sa abot ng kanyang kakayanan. Hanggang sa isang araw, nagpaalam ako kay Itay na mag-isa akong magtutungo sa bukid para tingnan ang kalagayan ng itinanim naming saging. Sumang-ayon naman siya dahil alam niyang ginagabayan ako ng duwende na naninirahan sa lupa namin. Subalit ang hindi alam ni Itay nung araw na yon, tatanggapin ko nang inelok sa akin ng duwende upang kung sakasakaling magtagumpay siya sa pagtuturo sa akin at may sagawa ko ng maayos ang aking tungkulin, maaari na siyang makabalik sa langit na matagal niya nang muling pinapangarap. At sa aking pagdating nga roon, dumiretso na ako sa may punso at ang unang bumungad sa akin ay ang nakaupong si Liit sa ibabaw ng kanyang tahanan. Sambit pang wika nito sa akin habang may inaabot sa aking bagay na isang uri ng medalyon o tinatawag na agimat. Sigurado ka na ba, Berbo, sa inalo ko? Tatanggapin mo na? Oo, kasi naawa na ako sa iyo. Hinihintay ko lang sana na maghanap ka ng iba. Pero wala eh. Ako talagang pinipili mo. Pero sana nga magtagumpay tayo kasi gusto ko rin makabalik ka roon sa itaas. Kahit naman sino pinapangarap yun eh. Lalong-lalo ka na nanggaling ka na roon. Kung gayon, tanggapin mo ito. Ano naman ba ang bagay na yan? Ipinaliwanag sa akin ng duwende kung anong kahalagahan ng agimat na kinakailangan kong panghawakan at alagaan para sa aking misyon na dapat kong gampanan. Tugong wika ko pa sa kanya habang nasa aking palad ang agimat na ipinagkaloob sa akin ng duwende. Paano ko naman pangangalagaan ito? Kahit na isang dasal nga wala akong alam. Huwag mong isipin yun, Berbo. Akong bahala sa'yo. Ito ang pulang libreta. Kinakailangan mo yan. Lalong-lalo na't papasukin mo ang panggagamot. Nandiyan ang lahat ng usal na kinakailangan mo. Pulang libreta at isang agimat. Bahala na. Wag mo kong pababayaan
dahil hindi ko pa talaga alam ang gagawin ko at kung papaano kong babasahin at gagamitin ito. Dumaan pa rin ako sa tamang proseso. Walang shortcut, ika nga. Patuloy na pagdidebosyon hanggang sa umabot ng 49 days sa pagdarasal. Ayon na rin sa nakasaad sa pulang libreta na kinakailangan kong sundan at sa paggabay sa akin ng kaibigan kong duwende. Isang dapit hapon, naisipan kong magtungo kila Manggari para na rin sa karagdagang kaalaman patungkol sa lihim na karunungan. Subalit bago pa man lamang ako makarating sa kanilang tahanan, iba't ibang uri ng elemento ang nagpapakita sa aking dinaraanan na dati namang hindi ko sila nakikita maliban lamang kay liit na isang duwende. Ano na ba itong nangyayari sa akin? Bakit ang dami nila? May kulay itim at meron din namang kulay puti. Nababaliw na ba ako? O dala lang ito ng aking pagdidebosyon kaya kung ano-ano nang nagpapakita sa akin? Nasa na ba itong si Liit? Kung kailan kailangan ko siya para may mapagtanungan, hindi pa rin nagpapakita sa akin. At nang lubusan na nga akong makarating sa tahanan ng albularyo, dinatnan ko roon si Manggari na may patuloy na ginagamot habang ang kanyang pasyente ay pilit na gustong kumuwala sa kanyang kinauupuan na nakatali ng isang nagliliwanag na kadena, gayon na rin ang 4 na pamako, 2 sa kanyang palad at 2 rin sa kanyang mga paa. Oy Berbo, mabuti naman at nagawi ka sa aking tahanan. Kamusta na ba ang pag-aaral ng karunungan? Ano na bang napapansin mo at nararamdaman sa iyong katawan? Paano niyo hong nalaman na tinanggap ko ng inaalok sa akin ng duwende? Samantalang ngayon lang uli ako bumalik rito para lang sana magtanong. Tumawa lang sa akin ng matanda, saka ito muling sumagot sa akin ng, Bata ka pa talaga, Berbo. Marami ka pang kinakailangang matutunan. Anong ibig niyong sabihin? Kaya ko nalaman ang patungkol sa pag-aaral mo dahil ang kaibigan mong duwende, magmula nang magtungo siya rito, ay madalas na rin siyang nagagawi rito upang sabihin sa akin ang patungkol sa iyo para gabayan ka kung sakaling matungo na siya sa kalangitan dahil sa hindi siya permanenteng mananatili rito sa lupa kapag naisagawa niya na ang kanyang misyon. Ano nga bang sinadya mo sa pagpunta rito? May tatanong lang ho ako, Manggari. Ito ay patungkol sa aking pag-aaral. Bakit ho ang dami ko nang nakikitang iba't ibang uri ng elemento? Samantalang dati wala naman. Tama pa ho ba ang ginagawa ko? Walang mali sa ginawa mo, Berbo. Dahil yan sa iyong patuloy na pagdarasal, bumukas ang iyong 2 mata. Tingnan mo ang aking pasyente. Ano bang nakikita mo sa kanya? Meron ho akong nakikitang nagliliwanag na kadena, pati na rin ho ang mga pamako. Tama ho ba akong Manggari? Magaling, Berbo. Malinaw ng iyong 2 mata. Masasanay ka rin sa mga nakikita mo dahil sa ikaw ang pinagkalooban ng pambihirang kakayanan sa iyong pagsusumikap sa pag-aaral at patuloy na pagdarasal. Napagtagpi-tagpi ko sa mga sinabi ni Manggari na wala naman palang pagkakamali sa ginagawa ko hanggang sa ipagpatuloy niya ng panggagamot sa nakabinbin niyang pasyente. Panoorin mo ang gagawin ko sa pasyenteng ito. Ang nagpapasakit sa babae ay isang hari ng tikbalang na gusto siyang kunin at dalahin sa kanyang kaharian. Subalit hindi maaari sa akin iyon. Ang tao ay para sa tao at ang elemento ay para sa elemento. Nagpatuloy ang pagpapasakit habang ako naman ay patuloy na nanonood. Itigil mo na ito, tanda. Isa akong hari ng tikbalang. Hindi mo maaaring gawin sa akin ito at wala kang pakialam kung gusto kong kunin ang kaluluwa ng babaeng ito dahil minamahal ko siya at gusto ko siyang makasama sa aking kaharian. Nagmamatigas ka pa kahit na anong uri ka pa ng hari. Walang makakapantay sa hari ng sanlibutan. Kaya kung ako sa iyo, tigilan mo na ang babaeng ito kung ayaw mong putulan kita ng ulo. Nagpatuloy pa rin sa pagmamatigas ang tikbalang hanggang sa kunin ng matandang isang kahoy ng sinukuan sabay karga ng usal na iginilit sa leeg ng babae. Yan ang napapala mo sa pakikialam sa buhay ng tao. Wala kayong karapatan na kunin ang kaluluwa ng taong ito dahil ang Panginoon lang ang may karapatan at hindi kayo.
masasamang uri ng nilalang. Matapos na may sagawa ni Manggari, pinukaw niya na ang babaeng walang malay at sa kanyang pagising, wala itong kaalam-alam kung ano nga bang nangyari sa kanya sa kabila ng kanyang pagpapagamot. Sabel, kamusta ang pakiramdam mo? Maayos na po, Manggari, at ang gaan na po ng pakiramdam ko. Hindi po tulad ng dati na parang may nakapasan sa aking buong katawan. Ano ho bang nagpasakit sa akin? Isang mayabang na hari ng tikbalang na nakikipagmatigasan pa sa akin. Kesa ikaw ang mapahamak, pinaslang ko na siya para hindi ka na niya gambalain pa, lalo na sa iyong pagtulog. Marami hong salamat, Manggari. Tama po kayo. Kaya po pala parang ilang araw na po akong hindi makatulog ng maayos. Akala ko nga po may insomnia na ako. Hindi kanya pinapatulog sa gabi dahil sa gusto ka ninyang kunin upang gawing reyna sa kanilang kaharian. Mantakin mo yung wala kang kaalam-alam. Isang tikbalang na pala ang nagkakagusto sa iyo. Nakamuntikan mo pang ikapahamak. Salamat pong muli. Pagdamutan niyo na po ito, Manggari. Para po talaga ito sa inyo. Pasensya ka na, Iha. Hindi ako tumatanggap ng salapi. Ang kakayanang ipinagkaloob sa akin ay libre. Kaya gagamitin ko rin ito ng libre sa mga tao. Dahil yon ang sinumpaan ko. Hindi naman ako pinapabayaan ng Panginoon. Dahil ang aking mga pananim sa bukid ay nagbibigay sa akin ng mayabong na bunga para sa aking pagkain sa araw-araw. Isa yon sa hindi ko malilimutang mga sinabi ni Manggari sa kanyang pasyente. Ang hindi pagtanggap ng kabayaran patungkol sa kanyang panggagamot dahil sa nakuha niya umano ito ng libre. Kaya libre niya rin itong itutulong sa mga tao. Maya-maya pa umalis na si Isabel habang kaming dalawa na lamang ni Manggari ang nandoon sa kanyang tahanan. Muli itong nagtanong sa akin kung anong uri na ba ng inkantasyon ang aking mga natutunan. Berbo, pinuksan mo na ba ang ibang pahina ng libreta na ibinigay sa iyo ng duwende? Hindi pa ho, Manggari. Natatakot pa ho akong pakialaman yon dahil baka ho ako anong mangyari sa akin. Huwag kang matakot, Berbo. Nakapasok ka na sa unang pahina. Ang iyong pagdedebosyon ay uri ng isang malakas na pagkakarga sa iyong pisikal na katawan, pati na rin sa iyong espiritual upang hindi ka maapektuhan ng malalakas na usal na kinakailangan mong kabisahin. Ang poder at ang iyong balabal, yan ay nagpapatibay ng iyong pundasyon upang mas lalo kang tumibay sa pakikipaglaban kumbate espiritual tulad ng ginawa ko kanina, isang hari ng tikbalang ang hindi umubra sa kapangyarihan ng liwanag. Huwag na huwag kang matatakot, Berbo, dahil ang takot na yan ay nanggagaling sa demonyo upang hindi mo maisagawa ang dapat mong gawin dahil sa ayaw nilang madadagdagan ng kanilang kalaban na maaaring pumuksa sa kanila kapag lubusan mo ng natutunan ang lihim na karunungan. At sa makalipas na ilang oras naming pagkukwentuhan ni Manggari, ang dami kong natutunan sa kanya na maaari kong i-apply sa aking pagsisimula habang patuloy na kinakabisa ang mahalagang kaalaman ng pulang libreta. O eto't magkape ka muna, Berbo. Alam mo, sa totoo lang, ang pag-aaral ng karunungang ito ay walang katapusan. Kahit na umantong na tayo sa ustong gulang ng ating katawan, hindi natin kayang ubusin sa pagsasaliksik ang lahat ng kaalamang ito. Kaya ang may likha pa rin ang nakakaalam ng lahat. At kung ano lang ang nakasaad sa libreta, yun lang sa ngayon ang maaari nating gamitin upang makatulong sa mga taong pinasasakitan. Subalit kung may malalakas pang nilalang na lumapit sa iyo, tulad ng mga anghel, madadagdagan ng iyong kaalaman. Iba't ibang uri ng impormasyon ang maaari ring ipagkaloob nila sa iyo. Kaya sa ngayon ang dapat mong gawin, lubusang palakasin ang iyong katawan sa iyong patuloy na pagdedebosyon upang kung sakasakaling may lumapit pa sa iyong mas malalakas na anghel, kayang tanggapin ng iyong katawan ang lahat ng orasyon na maaari nilang ibahagi sa iyo. Paano po kung hindi ako handa? Ano pong mangyayari sa akin? Maaari kang mamatay o kaya naman ay kabaliw mo. Parang isang malakas na boltahe ng kuryente na dumadaloy sa bawat poste na kapag sobra ang pagdaloy nito, maaaring sumabog. Depende sa kapasidad ng bawat dinadaluyan. Kaya naman kinakailangan ay balanse upang makadaloy ng maayos ang kuryente sa bawat poste na pinakikinabangan naman ng mga tao. Wala yung pinagkaiba sa atin dahil ang mundong ito
ay binubuo ng enerhiya. Ang pagkain kinakain natin ay isang enerhiya na nagbibigay ng lakas sa atin. Ang tubig, ang mga bagong teknolohiya at kung ano-ano pa. Kaya naman sa lihim na karunungan, ang bawat salitang bibigkasin mo ay nakadepende sa karga ng iyong katawan. Kaya po pala sa bawat usal na binibitawan nyo kanina, may nakikita akong malakas na kuryente na nagbibigay pasakit sa tikbalang. Kasi kung tutusin, papaano silang masasaktan doon samantalang mga usal lang naman yun na ikinakarga sa pinapasakitan. Ang tawag ng ibang tao roon ay isang mahika, subalit para sa akin ay hindi. Ang mahika ay walang katotohanan, subalit ang salitang buhay ay kayang magpatotoo sa kung anong pinatutungkulan. Ang pagsambit mo ng hangin ay isa ring enerhiya, subalit hindi natin nakikita. Paano na lamang kung walang hangin? Wala rin tayong buhay sa mundong ito. Kaya maniwala man kayo sa akin o hindi, ang buong mundo ay nababalot ng enerhiya. May negatibong enerhiya at may positibo. Bilang tulad kong nasa mundo ng espiritual na kaalaman, ang ginagamit kong enerhiya sa panggagamot ay nanggaling sa putian sa kaalaman ng lihim na karunungan. Malalim na usapin ito, Virgo, subalit unti-unti mong matututunan ng lahat dahil nagsimula ka ng pasukin ng unang pahina sa kakaibang uri ng kaalaman na hindi basta-bastang itinuturo kanino man. Namangha ako sa lahat ng sinabi ng matanda at kahit ako ay nabusog ang aking isipan, marahil ay kung normal kang isang tao at wala ka sa mundo ng espiritual, hindi basta-bastang tatanggapin ng isipan ang lahat ng ibinahagi ng matandang albularyo dahil karamihan sa atin ay nabubuhay lamang dito sa mundo para sa pang-araw-araw na kapakanan o paghahanap buhay. Iba kung sabihin ng mundo ng espiritual, ito ay kumakalas sa pisikal na mundo. Kaya naman kung hindi mo tanggap ang ganitong uri ng kaalaman, maaaring nasa normal ka pang pamumuhay at hindi pa handa sa espiritual na mundo para tahakin ito. At nang matapos nga naming makapag-usap ni Manggari, napagpasyahan kong umuwi na sa aming tahanan. Subalit habang naglalakad ako, may naaninagan ako sa kalangitan na bigla na lamang lumipad. Hindi ko pa maisip kung ano iyon, kung isang malaking ibon nga lang ba o isang hindi pangkaraniwang nilalang. Napatanong tuloy ako sa aking sarili kung ano nga bang mga nakikita ko, kung ilusyon lang ba ito o totoong nagaganap kapag bukas ng espiritual na mata. Hanggang sa nagpatuloy ako sa aking paglalakad, may mga elementong nagsisipaglapitan sa akin. Subalit sa tuwing napapansin nilang aking medalyon, unti-unti silang lumalayo, nanimoy nasisilaw o natatakot sa liwanag nito. At nang mapadaan ako sa isang malaking puno ng nara, mayroong isang malaking kapre doon na patuloy na hinihitit ang kanyang tabako hanggang sa magwika ito sa akin ng, "Kaibigan, saan ang punta mo?" Hindi ko pinansin ang kapring yon dahil na rin sa unang pagkakataon na makakita ako ng ganong uri ng nilalang. Mas binilisan ko pa ang aking paglalakad hanggang sa lubusang makarating sa aming tahanan. Napansin ni Itay na tila balisa ako at para bang natataranta dahil sa aking mga nakita. "Virgo anak, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka mapakali dyan. Siya nga pala, inabot ka na ng gabi. Saan ka ba nanggaling?" "Pasensya na po Itay, nanggaling po ako kay Manggari." Ano namang ginawa mo roon? Nagpagamot ka ba?" Hindi po Itay. Sige po Itay at may gagawin lang po ako." "Sandali nga Virgo anak, umamin ka nga sa akin. Kaysa may tinatago ka sabihin mo na lang sa akin ng totoo. Para naman hindi kami mag-alala ng iyong inay. Tinanggap mo na bang inalok sa'yo ng duwende?" Opo Itay. Sa katunayan po palihim ko po sa inyong inaaral." "Anak naman, paano kung may mangyaring masama sa iyo na hindi mo man lamang sinabi sa amin? Ang sabi ko naman sa iyo, di ba? Susuportahan ka namin ng iyong inay. Basta magsabi ka lamang ng totoo. Dahil hindi basta-basta yung inaaral mo. Ayaw naming mawala ka sa amin anak. Nauunawaan mo ba?" "Opo Itay, nauunawaan ko po." At sa mga oras na yun pinakita ko kay Itay ang libreta. Pati na rin ang agimat na nasa aking leeg. Magmula noong araw na yon, todo ang suporta sa akin ng aking mga magulang. Hanggang sa lumipas pang ilang mga buwan, natutunan ko na ang panggagamot at pakikipaglaban kumbate espiritual. At ang duwending silit ay unti-unting nagbago ang anyo. Naging isa na itong matipunong lalaki.
na may maamong muka na malayong malayo sa dati niyang postura. Sino ka? At anong ginagawa mo sa aking silid? Paano kang nakapasok rito? Isa ka bang elemento? Ang bilis mo namang makalimot, Berbo. Sa bagay, dahil unti-unti nang bumabalik ang aking orihinal na anyo. Orihinal na anyo? Sino ka ba talaga? Dahil kung hindi ka alis dito, matitikman mong hinahanap mong panghihimasok sa aking tahanan. Gagamitan kita ng isang usal na hindi mo malilimutan. Wala ka na talagang pagkakakilanlan sa akin ngayon, Berbo. Bagwis na lang ang kulang ko para masabi ko sa aking sarili na isa na muli akong anghel na maaari nang bumalik sa langit. Duwending liit? Ikaw na ba yan? Ako nga ito, Berbo. Ang isang dating maliit na nilalang, ngayon ay mas mataas pa sa iyo. Salamat sa iyong tulong, Berbo. Dahil unti-unti nang nanunumbalik ang aking orihinal na anyo bilang isang anghel sa kalangitan. Ako ba talagang may kagagawan yan? Ikaw nga, Berbo. Dahil sa bawat pagtulong mo sa ibang tao, hindi lang silang natutulungan mo, pati na rin ako. Dahil ikaw ang bumubuo ng aking misyon na dahan-dahan ang nasasakatuparan dito sa lupa. Hindi ako makapaniwala ng mga oras na yun na ang diwinding siliit ay mayroon ng matipunong pangangatawan na ang kulang na lamang sa kanya ay ang kanyang bagwis. At sa pamamagitan niya, ipinagpatuloy ko ang kabutihan para makatulong sa kanya sa pamamagitan ng panggagamot, pakikilaban, kumbate espiritual, pati na rin ang pagtugis sa masasamang nilalang na tinatawag na aswang. Hanggang sa isang araw, niyaya ako ng matandang si Manggari. Magtutungo mano kami sa isang malaking kuweba at sa loob ng kuwebang iyon ay mayroong itim na diamante na kinakailangan naming kunin para umano sa pagbabaon sa balat upang magkaroon ng karagdagang proteksyon sa pamamagitan ng itim na diamante. Araw ng Martes, 3:00 ng madaling araw, nagtungo na ako sa tahanan ni Manggari dahil ayon sa aming mga napag-usapan, kinakailangan ay maaga kami roon dahil sa nagpapakita umano ang mga diamante sa 3:00 ng madaling araw sa oras na pagbubukas ng pintuan ng langit. At sa pagdating ko sa tahanan ni Manggari, maniwala man kayo sa akin o hindi, nagliliwanag ang kabuuan ng kanyang tahanan na kahit na isang barong-barong lang yun, nilulukuban ito ng isang nakakasilaw na liwanag na animoy nang gagaling sa kalangitan magmula sa mga ulap patungo sa kanyang tahanan. Manggari, pumasok ka muna rito, iho, sa loob ng tahanan ko. Sandali lang at kukunin ko pang iba kong mga gamit bago tayo magtungo roon sa may kuweba. Sige lang ho, Manggari. Hihintay na lang ho kita rito sa labas. Natutuwa ho kasi ako sa aking nakikita sa barong-barong ho ninyong tahanan. Ngayon ka lang ba nakakita ng ganyan sa madaling araw? Ganoon na nga ho, Manggari. Para hong isang malaking shield ang bumabalot ho sa iyong tahanan. Papaano niyo hong ginawa ito? Sa pagdarasal, Berbo. Bilang albularyo, sa dinami-dami ng ating makakalaban, kinakailangan ng kabuuang proteksyon, hindi lang sa umaga, pati na rin sa magdamag. Dahil sa kahit na anumang oras ay maaari silang matake. Ang masasamang may buhay dito sa mundo, mapa-espiritual man yan o kahit na may masamang kaloob ang tao. Ang proteksyon na nakikita mo ay kayang-kaya mo rin gawin basta ba magdidikit ka lamang sa akin. Marami ka pang mapupulot na kalamaan, hindi lang sa libreta mo. Maaari ko hubang may sulat ang mga dasal? Pag-iisipan ko kung ipagkakalob ko sa iyo. Bago tumalikod ang matanda, pasimple itong tumawa na para bang bago niya ipagkalob ang dasal na yon. Kinakailangan ko muna itong paghirapan dahil ang bawat salitang buhay ay hindi basta-bastang nakukuha lang kung saan-saan, maliban na lamang kung may magkaloob sa iyo upang gamitin ito sa kabutihan. Tara na, Berbo. Handa na akong magtungo sa kuweba. Malapit lang naman ang kuweba sa tahanan ng matanda na habang binabaybay namin ang daan, bitbit nitong isang manok na pangalay, pati na rin ang puting kandila na kanyang gagamitin sa paghandog bilang pagbibigay galang sa mga elementong naninirahan doon. Naririto na tayo, Berbo. Magdarasal lamang akong saglit bago ko pakawala ng manok na ito sa loob ng kuweba. Pinagmasdan ko lang noon ang matandang si Manggari gamit ang kanyang kanang kamay. Itinaas niya ito sa may bahagi ng pintuan ng kuweba
Saka patuloy na nagusal sa paghingi ng pahintulot. Maya-maya pa, inihagis niya ng papasok sa loob ng kuweba ang manok hanggang sa mag-aya na ito na simulan na namin ang paghahanap ng itim na diamante. Dito tayo, Berbo. Ang daang ito ay patungo sa kabilang lagusan kung saan nandoon ang hinahanap nating diamante. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ang nagbibigay liwanag sa aking dinaraanan noon ay isang lampara at ang daladala naman ng matanda. Isang botelya ng gasera na tangan-tangan niya sa kaliwang kamay habang patuloy kaming naglalakad. Manggari, bakit to parang nakalutang na ho ang aking mga paa na hindi na lumalapat sa lupa at mga bato? Ano ho bang nangyayari? Pinasok mo ang mundo ng espiritual, tama ba, Berbo? Kaya naman makakaranas ka ng kakaiba na hindi nararanasan ng isang normal na tao. Tama ka, kasalukuyan tayong nakalutang dahil ang dinadaanan natin sa ngayon ay patungo kung saan nanduro ng mga itim na diamante. Ito lamang maaaring daan na binigyang pahintulot ng mga naniniraang elemento rito upang makapasok tayo roon at makakuha ng kinakailangan natin. Ang galing naman ho nito, Manggari. Ngayon lang ho ko nakaranas nito, maliban sa aking panaginip. Maraming kababalaghan ang nangyayari sa mundo ng espiritual. Kaya nga pinag-iisipan tayo ng mga tao na tayo'y nababaliw dahil sa kakaibang karanasan na hindi maarok ng kanilang isipan. Marami ang gustong makarating sa ganitong uri ng karanasan, subalit tinatalo sila ng kanilang ego na nagpapanatili sa kanila sa kababaan na nagiging dahilan ng pagkatrap ng kanilang espiritual. Kaya naman ang kinalalabasan nito ay yabang o kaya ay ego na kung tutuusin wala namang napatunayan sa buhay. Ang mundo ng espiritual, marami kang dapat na isakripisyo. Ang lahat ng dating mga maling gawain natin, ang panguhusga ng kapwa, pangmamaliit at kung ano-ano pa ay kinakailangan nating alisin upang makawala tayo sa mundo ng pisikal na katawan. Kaya naman ang iba, sa panaginip na lamang nila ito nararanasan. Subalit ang hindi nila alam, yun ay may katotohanan dahil sa nakakawala ang kanilang espiritual. Sa tuwing mahihimbing sila, naglalakbay ito kung saan man ito naisin. Subalit kapag muling namumulat ang isang tao, muling nakukulong ang espiritu sa makamundong katawan na nagiging dahilan na lamang ng pagkakaroon ng duda sa pag-aakalang imahinasyon lamang ang lahat at walang katotohanan, lalo na ang kanilang panaginip. Kaya ngayon, Berbo, ikaw ang buhay na patunay patungkol sa kakaibang karanasang ito na alam kong hinding-hindi mo malilimutan. Hanggang sa makakuha na nga kami ng itim na diamante. Marami ang nagbabantay roon. Subalit binigyan kami ng pahintulot ng mga ito dahil sa kaalaman na meron ng matandang si Manggari. Hanggang sa muli na kaming lumabas sa loob ng kuwebang yon. Ang ikinagulat ko, 3:30 ng madaling araw kami pumasok sa loob ng kuweba. Para sa akin, ilang minuto lang nakalipas. Subalit nang lumabas kami sa kuwebang yon, 7:00 na ng gabi na para bang bumilis ang pag-ikot ng oras. Hanggang sa matawa na lamang sa akin ng matanda dahil sa ipinakita kong reaksyon. Alam kong nagulat ka, Berbo. Magkaiba ang oras natin at oras sa mundo ng espiritual. Mabuting at hindi tayo inabot ng isang araw doon. Kadalasan ang kinukuha ng mga engkanto, lalo na yung mga taong gusto nilang ipasok sa kanilang kaharian. Kapag muli itong nakabalik sa mundo ng mga tao, ang inaakala niyang pananatili ng ilang oras doon ay bumibilang na pala ng araw, minsan pa nga ilang taon. Kaya naman nagugulat ang mga magulang o kamag-anak ng taong nawawala dahil sa ang inaakala niya ay ilang oras lamang o araw siyang nanatili roon na hindi kayang tanggapin ng kanyang isipan na magkaiba ang oras sa mundo ng espiritual at sa mundo ng mga tao. Halika na, Berbo, baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Ilang oras ka nang nawawala sa inyong tahanan. Ipinagpabukas na namin ni Manggari ang pagbabaon ng itim na diamante. Minabuti ko munang umuwi sa aming tahanan at sa aking pagdating nga roon, may naghihintay palang isang pasyente na may kalakihan ng kanyang tiyan habang namamanas din ang kanyang mga paa. Sambit pang wika ni Itay nang makita akong pumasok sa loob ng tahanan. Oy Berbo anak, kanina pang may pasyenteng naghihintay dito. Ang akala ko nga babalik ka rin kaagad.
Kasi madaling araw ka pa nagpaalam sa amin, di ba? Kaya ang sabi ko maghintay-hintay lang. Dito ko na nga pinakain yan eh. Dahil sa naawa na ako sa kanyang kalagayan. Sige po itay. Ako na pong bahala sa kanya. Nagulat ako sa biglang pagbulong ni Liit sa aking tenga. Sinasabi niyang gamutin ko na ang pasyente dahil sa malubhang kalagayan nito na kagagawa ng kulam. Ano ka ba naman Liit? Ginugulat mo naman ako eh. Oo, ito gagamutin ko na. Inip na inip ka nang magkaroon ng bagwis no? Hayaan mo. Muli ka na ring pagkakalooban ng may likha. Huwag ka lang mainip. Hindi nga lang natin alam kung ilan ang bilang na kailangan nating tulungan bago ka muling magkaroon ng pakpak. Late pa nga bang itatawag ko sa'yo? Magpahanggang ngayon hindi ko alam ang tunay mong pangalan. Kasi mas malaki ka na sa akin ngayon eh. Nakakailang naman na tawagin ka pang Late. Tugong wika pa ng aking gabay. Malalaman mo Birbo ang tunay kong pangalan kapag lubusan na akong naging anghel. At ang lahat ng iyon ay utang ko sa iyo. Bakit ka ba nagkaroon ng ganitong uri ng misyon? Samantalang isa ka ng anghel, tapos naging isang duwending, itinapon dito sa lupa. Mahabang pangyayari Birbo. Gamutin mo na ang pasyente upang maalis na ang pasakit sa kanyang katawan. Gamit ang usal na panawag, dagli kong tinawag ang nagpapasakit sa lalaking pasyente hanggang sa makapasok na nga ang espiritu ng mangkukulam sa katawan ng lalaki. Ginamitan ko ito ng espiritual na kadenang panali. Sinabayan ng salitang pamako sa kanyang dalawang kamay at paa hanggang sa hindi na ito makagalaw na patuloy kong pinasasakitan. Kaya mo pa? Bakit mo binibigyan ng karamdaman ng lalaking ito? Isa ka bang bayarang mangkukulam? O sadyang may inggit ka lang sa kanya? Pasaring na tugon ng mangkukulam na pilit na gustong kumawala sa aking espiritual na panali. Madamot ang lalaking yan. Umaasenso sa lugar namin. Subalit hindi man lamang malapitan. Anong klaseng tao yan? Malaki na ang kanyang pinagbago. Magmula ng unti-unti siyang umasenso. Kaya ang dapat lang sa kanya'y pumanaw. Alam ko na. Ibig sabihin na iinggit ka. Alam mo kung ako sa'yo, magsumikap ka sa buhay. Hindi umaasa ka lamang sa paglapit sa ibang tao. Alam mo bang kung anong meron sila? Yun ay pinaghirapan nila at wala kang naging ambag doon. Kaya bakit mo pa sasakitan ng taong ito? Dahil ba sa hindi ka lamang napahiram? Basta hindi ko gusto ang ugali ng taong yan. Kaya nilagyan ko ng tubig ang kanyang tiyan, pati na rin ang kanyang mga paa upang hindi na siya makapaghanap buhay. Napakasama mo naman. Lumalaban ng patas ang taong ito. Tapos ganyan lang ang gagawin mo. Dahil sa pagpapairal mo ng inggit. Nandiyan tayo eh. Ang tulad ninyong may kakayanang itim. Kapag hindi kayo napagbibigyan, palihim ninyong binabanatan. Para ano? Para tumaas din ang antas ninyo? At sabihin isa na kayo sa malakas na mangkukulam? Hindi nyo ba alam na buhay pa kayo rito sa lupa pero ang kaluluwa ninyo ay unti-unti nang sinusunog sa impyerno? Ipagtatanggol kami ng aming Panginoon. Maliligtas kami sa impyerno dahil nandoon ang aming sinasamba na nagbibigay ng kapangyarihan sa amin. Maliligtas nga ba? O binubola lang kayo? Ang tulad ng inyong pag-iisip ang kayang-kaya niyang paikutin. Idinadamay niya lamang kayo upang sa pagdating ng paghukom, hindi lang siyang nag-iisa ang parurusahan ng may likha, kundi kayong lahat na tumaliwas sa liwanag at pumanig sa kasamaan na habang buhay ng mananatili sa kumukulong apoy kung saan kayo nararapat. Patutunayan ko sa iyo ngayon na hindi ka tutulungan ng iyong sinasamba dahil mararamdaman mo ngayon ang matinding pasakit na igagawad ko sa iyo hanggang sa lubusan kang pumanaw. Tama na. Huwag mo na akong pahirapan. Paslangin mo na ako. Wala na ring silbi ang buhay ko rito sa dami ng aking mga napaslang. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. At sa lahat ng pinasakitan at pinaslang mo, maaari pa kitang buhayin. Yun ay kung kaya mong humingi ng tawad at bigkasin ang pangalan ng makapangyarihang may likha. Hindi ko kaya. Parang may pumipigil sa akin. Kaya ang lahat ng kasamaang nagawa ko, tinatanggap ko yon. Tatanggapin ko rin ang kaparusahan na igagawad mo sa akin. Sayang, binigyan kita ng pagkakataon pero hindi mo kayang bigkasin ang paghingi ng tawad. Ganyan na ba kaitim ang puso mo? Humanda ka mangkukulam. Ito na ang huling araw mo dito sa lupa. Gamit ang isang malakas na pamuksang usal, iniihip ko yun sa aking dalawang daliri. Saka paulit-ulit na ginilit sa leeg hanggang sa manglupay pa ito at mawalan na ng buhay. Pasensyahan tayo.
Sinayang mong pagkakataon para magbago. Sigurado akong paglalamayan ka na ngayon ng pamilya mo. Labis ang pasasalamat ng pasyente at dahil nga sa may kaya ito sa buhay, pilit akong inabutan ng malaking halaga. Subalit ang laging bulong sa akin ni Liit ay wag na wag akong tatanggap ng salapi. Marami umanong may sasakripisyo ang muli niyang pagiging anghel at ang unti-unting pagkawala ng aking kakayanan. Ibig sabihin, hindi na muling makakaakyat sa langit si Liit at ang lahat ng natutunan ko sa kanya, pati na rin kay Manggari, ay mawawala ng bisa. Huwag kang mag-alala, hindi ako masisilaw sa salaping yan. Sapat na sa akin ang magandang bunga ng aming mga saging at ipinagpapasalamat ko ang biyayang yon na ipinagkaloob sa amin. Birbo, maraming salamat sa panggagamot mo sa akin. Gumana ang aking pakiramdam. Samantalang dati, ang bigat-bigat ng tiyan ko na para bang punong-puno ng tubig at ang pamamanas ng aking mga paa, unti-unti nang nagsisipaglabasan ng mga tubig. Hindi ko nga alam kung paano nangyari yon. Para siyang malagkit na pawis. Magaling ka na, Anthony, kaya itago mo na yung pera mo. Hindi ko kailangan yan. Ang mahalaga ngayon ay magaling ka na. Ipagpatawad mo ha, dahil hindi talaga ako tumatanggap ng pera sa panggagamot. Kaya sana hindi sumama ang loob mo sa akin. Naunawaan kita, Birbo. Para sa akin, isa ka sa tunay na manggagamot. Muli akong nagpapasalamat sa iyo dahil sa pagtulong mo sa akin. Kinabukasan ng umaga, excited akong nagtungo sa tahanan ni Manggari para sa pagbabaw ng itim na diamante na nakuha namin sa loob ng kuweba. Hindi pa man ako lubusang nakakalapit sa kanyang tahanan. Kitang-kita ko na si Manggari na nakaupo sa labas ng pintuan habang nandoon at nakahanda ng diamante na aming gagamitin. Kanina pa kitang hinihintay, Birbo. Medyo may katanghalian ka nang dumating. Mag-alas 9 na. Ano, handa ka na ba? Ibabaon ko sa iyong balat ang kapirasong diamanting ito upang magkaroon ka ng karagdagang proteksyon at magugulat ka. Gumagapang ito sa iyong buong katawan. Kaya kung ako sa iyo, alisin mo na yung kabal sa iyong balat para naman hindi tayo mahirapan sa pagbabaon. Dahil kahit ano pang talim ng ating gagamitin sa iyong balat, hindi ito tatalab dyan. Mahihirapan lamang tayo, maliban na lamang kung ididiskumunyon ko ang kabal mo. Sige ho, Manggari. Tatanggalin ko na ho muna. At sa pamamagitan din ng isang usal, kinalas ko ang aking kabal hanggang sa kunin na ni Manggari ang isang itim na malinis na diamante. Nakababad iyon sa malinis na alkohol at nangibaw niya sa pagitan ng aking daliri. Kakaiba ang aking naramdaman ni hindi man lamang dumugo ang sugat dahil na rin sa bulong ng usal na ginamit ni Manggari. Hanggang sa maya-maya pa, tila ba bumigat ang brasong pinagbaunan at naramdaman ko ang paggapang ng itim na diamante na animoy nagkaroon ito ng buhay nang makapasok sa aking kalamnan. Manggari, tama ho ba ito? Mabigat ho ang aking braso at ramdam ko na ho ang paggapang ng itim na diamante. Masasanay ka rin, Birbo. Ganyan talaga ang pakiramdam. Itim na diamante pa lamang yan. Gusto mo bang baunan pa kita ng asugi para mas lalong bumilis ang iyong pagkilos? At ang asuging meron ako ay unti-unting dumadami sa aking katawan na nagbibigay sa akin ng sigla. Kahit na may katandaan ng Manggari mo, abay kaya ko pang bumuhat ng isang malaking troso. Matingnan nga ho, Manggari, ang mga alaga mong asugi. Pumasok si Manggari sa loob ng kanyang tahanan at sa muli niyang pagbabalik, dala-dala ang isang maliit na bote kung saan nandoon ang mga asuging kanyang alaga. At sa unang pagkakataon na makita ko iyon, patuloy ito sa kanyang pagdami. Magkakahiwalay, bilog ang kanilang postura na kapag ginawakan mo ay unti-unting hihiwalay sa iyong kamay na para bang may sariling buhay. Ano, Birbo? Isunod na ba natin ito? Ikaw na pong bahala, Manggari. May tiwala naman po ako sa inyo eh. Alam kong para sa akin din po yan. Sige po at simulan na po natin para isang gawaan na. Muling gumamit si Manggari ng matalim na bagay. Kumuha ng kapirasong asugi, sakay nilagay sa may sugat. Kusa itong unti-unting bumaon. Tulad ng dati, wala pa ring dugo dahil sa galing ng pamamaraan ng matandang si Manggari. May nakabaw ng mutya sa iyong balat. Ito ang wag na wag mong kalilimutan, Birbo. Kahit na balang araw ay magkaroon ka na ng sarili mong pamilya, wag na wag kang papahakbang kahit na sa iyong asawa o kahit na kanino man. Tatandaan ko ang mga payo mo, Manggari.
Hayaan niyo at iiwasan ko yun. Makalipas ang 6 na buwan, may nagawi sa aming tahanan, isang magsasaka na ang pangalan ay Weweng. Tao po. Tao po. O bakit iho? Ano bang kailangan mo? Ito po bang tahanan ni Birbo? Eto nga, magpapagamot ka ba? Hindi po. Pero may sasabihin lang po ko sa kanya. Kung hindi ka magpapagamot, ano naman ang inihingi mong tulong dito? Patungkol po ito dun sa sakahan namin. May mga dumating po kasing tao dun, pero hindi po namin kilala. Kakaiba po sila. Noon po hindi naman ako naniniwala patungkol sa sinasabing aswang. Pero nang matunghayan po namin ni Tay, ang patuloy po nilang panggagambala sa amin doon. Lantaran po sila Kakaiba po ang itsura nila. Nakakatakot. At marami na rin po sa mga hayop namin ang pinaslang nila. Hindi naman po namin may suplong sa kapulisan. Paano po namin sasabihin ang patungkol doon? Kung ayaw naman po nilang maniwala. Kaya po nagbaka sakali akong lumapit kay Birbo. Baka po matulungan niya kami. Saglit lang at aabalahin ko si Birbo ha. Nagdarasal kasi siya ngayon Pero hayaan mo at susubukan ko. Maupo ka na muna riyan at tatawagin ko lang si Birbo. Anak, Birbo, maabala muna kita sa iyong pagdarasal. Meron kasing isang magsasaka dyan. Hindi taga rito sa atin. Taga kabilang sitio raw Humihingi ng tulong. Patungkol sa sinasabi niyang aswang daw. Ikaw na nga kumausap dun. Wala kasi akong alam dyan Sige ho Itay. Pupuntahan ko na lang ho siya ron. Itatabi ko lang ho itong mga gamit ko sa pagdarasal. At nang makaharap ko na nga itong si Weweng, muli niyang isinalaysay sa akin ang patungkol sa gumagambala sa kanilang sakahan. At nangalamin ko kung anong oras umatake ang mga ito. Napag-alaman kong bandang 1:00 umano ng madaling araw. Hindi lubos maisip ni Weweng na ang pagdating ng mga dayuhang yun sa kanilang lugar ang magsisimula ng pagkapeste ng kanilang mga alagang hayop dahil na rin sa dahan-dahang pagkaubos nito na ang kanilang kinatatakot ay maaaring sila naman ang paslangin kung sakasakaling maubos na ang kanilang mga alaga. Pagsusumamong wika pa sa akin ni Weweng sa kanyang paghingi ng tulong. Patawad Birbo, pati pagdarasal mo naabala ko pa. Hindi na kasi namin alam ni Itay ang gagawin. Mabuti na lamang at may nakapagsabi sa akin patungkol sa'yo. Sana'y matulungan mo kami Birbo. Naantala ng paghahanap buhay namin dahil sa mga pesteng nagkalat sa aming sakahan. Ganito na lang Weweng ang gawin natin. Mga bandang 8:00 nandun ako sa bahay ninyo. Aagahan ko magpunta ron dahil sa may sasagawa kong ritual sa bahay ninyo para hindi na kayo mapahamak at bibigyan ko na rin kayo ng pangontra para naman mag-alinlangan silang lumapit sa inyo. Naku, salamat Birbo. Nawawala na kasi talaga kami ng pag-asa Malaki-laking halaga na rin ang nawawala sa amin dahil sa pagkuha nila sa mga alaga naming hayop. Malaking utang na loob ito Birbo. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Maya-maya ay umalis na si Weweng sa aming tahanan. Dala ang pag-asang masusolusyonan na ang kanilang problema sa unti-unting pagkaubos ng kanilang mga alagang hayop. Itay, pupuntahan ko lang po yung humihingi ng tulong. Ganitong oras po kasi yung napag-usapan namin. Sige anak, pagbutihin mo at mag-iingat ka ron. At nang baybayin ko na ang daan patungo sa kabilang sitio, sumama sa akin si Liit para matunghayan niya umano kung papaano kung pupuksain ang masasamang nilalang. Subalit ang hindi ko inaasahan na ibinigay sa akin ni Liit ay ang kanyang sariling spiritual na espada ang maaari ko umanong gamitin para paslangin ang hindi pangkaraniwang nilalang. Sambit pang wika sa akin ng aking gabay habang patuloy akong naglalakad. Birbo, sa pagkakataong ito, muli nang nanumbalik sa akin ang aking spiritual na espada. Matagal-tagal na panahon ding nawala sa akin ito at dahil sa tulong mo, unti-unti nang nanunumbalik ang lahat sa akin. Gamitin mo ang spiritual na espadang ito para makatulong sa mga tao at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng espada, kaya mo silang paslangin. Walang sinasantong espadang yan, lalo na kung ang kaharap mo ay may timang budhi. Lubusan silang mapipinsala hanggang sa ikasawi ng kanilang espiritu. Maraming salamat Liit. Kakayanin ko bang hawakan ang nagliliwanag ng espadang yan? Malinis ng iyong kaluluwa at hindi ka mapipinsala ng espadang ito. Ang masusugatan lamang nito ay ang maitimang budhi. Kaya kung kahit na sino mang tao ang tamaan ng nagliliwanag ng espadang ito,
Kung meron siyang mabuting puso at malinis na espiritu, wala siyang mararamdaman na kahit na ano dahil ang espadang ito ay nagmula sa liwanag, ligtas para sa may mabuting puso katulad mo. Pasado 8:00 na ng gabi nang makarating ako sa nasabing bahay nila Weweng. Nagpausok ako ng kamangyan sa bawat kanto ng kanilang tahanan. Sabay karga ng usal sa paligid nito na nagbaon na rin ng iba pang mga pangontra upang makaiwas sa maaaring atake ng mga dayuhang aswang na umaligid sa kanilang tahanan. Akala ko hindi ka darating, Birbo. Salamat dahil tinupad mong usapan natin. Bago ka nga pala dumating rito sa bahay, may nagtungo sa amin ditong 2 lalaki. Mga bandang 7:30 yon. Ang sabi makikinom lang raw ng tubig. Napadaan lang raw sila at uhaw na uhaw. Pero napapansin ko sa mga mata nila, alam mo yung parang umiikot. Natingin ng tingin sa paligid ng bahay namin. Takot na takot nga ako nang bigyan ko ng tubig dahil alam kong sila yun. Sila ang umaatake sa aming mga alagang hayop. Alam kong nagmamanman lang sila sa amin dito dahil buntis si Inay sa magiging bunso naming kapatid. Kaya nga pinakubli ko na lamang dun si Itay at Inay. Hindi ko pinalabas ng kwarto. Pero sakbit-sakbit ni Itay ang itak na kung sakali man na pumasok sa loob ng bahay namin, tatagpasin niya umano. Wag lang makuha ang kapatid ko. Harap-harapan ng kawalang hiyaan ng mga yan. Hayaan mo, Weweng, malapit na ang oras nila at muli nang manunumbalik ang katahimikan sa inyong lugar kapag naubos ko ng mga pesteng yan. Isa-isa kong binigyan ng pangontra ang pamilya ni Weweng, lalo na ang kanyang inay na nagdadalang tao. Malaki-laki na rin pala ang tiyanon na nasa 7 buwan. Kaya lantaran na ang pagpapakita ng aswang. Maamoy lang nila sa malapitan ng sanggol sa sinapupunan. Ganyan sila kaagresibo noong panahon. Madalas nagpapanggap para lamang masulyapan o mahawakan ng sanggol sa sinapupunan. Maya-maya pa, mag-isa na akong nagtungo sa nasabing sakahan. Naghintay sa isang maliit na kubo kung saan malapit ang mga alagang hayop nila Weweng. Doon ay nagpalipas ako ng oras. Bagyang nakatulog. At sa pagpatak ng alauna, doon ko naramdaman ang kakaibang presensya na pumukaw sa aking pakiramdam hanggang sa marinig ko ang ingay ng mga alagang hayop na animoy takot na takot ang mga ito sa kanilang mga nakikita. Ito nang inihintay ko, ang mga pesteng halimaw. Pasensyahan tayo, kinakailangan naming bawasan ang masasamang tulad ninyo dahil wala kayong magandang naiaambag sa mundong ito. Puro lamang sa pangsarili ninyong kapakanan upang punan ang kumakalam ninyong sikmura sa pagiging hayok sa laman at dugo ng mga hayop at tao. Dahan-dahan akong lumapit sa mga iyon, naabala sa kanilang pamimirwisyo. 5 aswang ang dayuhang nandoon at nang unti-unti nilang maramdaman ang aking presensya, ikinagulat nila na nandoon ako sa kanilang harapan. Sambit pang wika ng isang nilalang na tangan-tangan ng isang kambing na wala ng lamang loob. May taong nagliliwanag sa ating harapan at may daladala siyang espada. Sino ka at anong ginagawa mo rito? Naparito ko para sa inyo. Mukhang wala ng kagalingan ng pagiging aswang ninyo. Sayang, tutulungan ko pa naman sana kayo para muling makabalik sa pagiging tao. Subalit sa nakikita ko sa inyong sitwasyon, nilulukob na kayo ng matinding kadiliman. Pasensyahan na lang tayo. Dahil kinakailangan ng itigil ang kasama ninyo para mabawasan ang peste sa lupang ito. Ang tapang mo naman. Akala mo ba natatakot kami sa liwanag mo? Nag-iisa ka lang na nagtungo rito. Samantalang kami ay 5 maaaring pumaslang sa iyo. Kahit na ilan pa kayong magsama-sama, kayang-kaya ko kayong puksain dahil sa masama ninyong budhi na patuloy ninyong ginagawa sa lugar na ito. Wala kayong puwang sa mundo. Kaya kinakailangan na ninyong mamaalam. Nangakmang tatagpasin ko na ang mga iyon gamit ang espiritual na espada ni Liit. Sabay-sabay na kumaripas na nagtungo sa masukal na damuhan na may naglalakihang mga puno. Akala nyo makakatakas kayo sa akin? Pinahabol nyo pa talaga ako sa masukal na kagubatang ito? Sa bagay, mabuti na rin yon para dito na maglaho ang katawan ninyo at maging pataba na lamang sa lupa. Kagad kong napaslang ang 3 roon gamit ang espiritual na espada ni Liit habang ang 2 naman ay ginamitan ko ng tigalpo dahil na rin sa akmang pagtakas nito nakamuntikan ng makawala sa aking paningin. Tatakas pa kayong 2?
Akala ko ba hindi kayo natatakot sa akin? Pero bakit ngayon patuloy na nanginginig ang inyong katawan na unti-unting nangihina? Ang lakas ng salitang binato mo sa amin. Nangihina ang buong katawan ko. Pakawalan mo na kami. Parang awa mo na. Pakawalan? Para ano pa? Para muling manggambala sa ibang lugar? Kahit na nga tanggalin ko pang bertud sa katawan ninyo hahanap at hahanap pa rin kayo ng paraan upang muling manumbalik sa dati dahil ang buong katawan at kaluluwa ninyo ay nababalot na ng kadiliman. At nang paslangin ko na nga ang mga iyon gamit ang espiritual na espada ni Liit, natunghayan mismo ng aking dalawang mata ang muling panunumbalik ng kabuuan bilang anghel ni Liit habang patuloy itong nilulukob ng liwanag at ang espadang espiritual ay nawala sa aking kamay na muli nang nandudoon sa kanyang tagiliran. Sambit pang wika nito sa akin sa pagpapakilala sa tunay niyang pangalan at pagpapahiwatig patungkol sa agimat na kanyang ibinigay sa akin. Muli akong nagpapasalamat sa iyo, Birbo. Isa na akong muling anghel na dumaan sa mahabang proseso dahil sa mga maling nagawa ko noon. Kaya ako naparusahan. Subalit dahil sa tulong mo, muli na akong makakabalik sa langit. Ang pangalan ko nga pala'y Ariel na nakaukit dyan sa agimat mong medalyon. At kung kinakailangan mo ang aking tulong, hawakan mo lang ang medalyon at tawagin mo ko sa aking pangalan. Kaagad akong bababa para tulungan ka upang may pagpatuloy mo ang iyong misyon sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Pangalagaan mo, Birbo, ang agimat dahil yan ay kaloob ko sa iyo bilang isang anghel. Okay mga kahiwaga, napakaganda ng kwento. Isang anghel na itinapon sa lupa, muling nanumbalik sa dati dahil sa patuloy na paggawa ng misyon sa pamamagitan ng tulong ni Birbo. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kahiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.